tayong mga kababayan na deserving din po sa award na ito. Kaya po lubos ang aking pasasalamat na ako ang pinili nyo as People Asia sa pagpili nyo po at hindi ko po ito makakalimutan. And God bless you all. Huwag po kayo maalala, mahigit lang itong speech ko. 3 oras lang po ito. Like every Filipino, the glory and pride of our beloved country will always be guiding light. Alam naman po ninyo ang aking pinagdaanan. Hindi po naging madali ang landas na aking tinahak para marating ko ang aking kinaroroonan ngayon. For me, poverty was an actual experience. Life then seemed hopeless. Alam niyo po, lahat ng sigurong klase ng buhay, naranasan ko na bago ako narating dito. Kaya siguro malaking example ang buhay ko doon sa makapagbigay ako ng inspiration sa mga tao na naghihirap, na huwag sila mawala ng pag-asa, magtiwala lang, magdasal sa Panginoon at makakamit din at bibigyan din sila ng blessing ng ating mahal na Panginoon. Katulad ko, naranasan ko matulog sa tabing kalye. O sinong maniwala na si Manny Pacquiao, naranasan pa lang na-experience yung matulog sa tabi ng kalye sa akin ay ang magsapin lang ng karton. Yan po buwan, nagtitinda ako ng sampagita. Hindi po ako mahiya dahil na-experience ko yan eh. Naglalako po ako ng sampagita at bulaklak po dyan sa Baclaran para kumita ng pera, para mapag-aral yung mga kapatid ko at siyempre may pagbili ng pagkain sa pamilya ko. Minsan hindi pa rin po ako makapaniwala sa buhay na narating ko ngayon. Higit sa lahat, mahirap paniwalaan na ako ngayon ay isa na sa posisyon upang makatulong sa mga nagugutom, mga walang bahay at mga nawawalan ng pag-asa sa buhay. Pero malinaw po sa akin ang tungkulin ko na tumulong sa kanila. Ayon nga kay Luke 12:48 sa Bible, for everyone to whom much is given, its hand shall much be required. I have reaped tremendous harvest of success, so it is time to use it for the good of others. Huwag po kayo maalala, maiksi na. I wouldn't be here getting this award without the help of so many people. Siyempre, pag hindi ko binanggit ang pangalan niya, sabi niya, pag hindi ko mo binanggit yung pangalan ko, outside na ko lang po ka mamaya. Siyempre, ang aking asawa, pinakamamahal ko sa buhay is Jinky. At wala na pong iba. Siyempre, walang kapalit ng pagmamahal niya sa akin at sa aming pamilya, hindi matumbasan at lubos ang aking kasiyahan sa asawa ko. So, pasalamat ako sa God na binigyan ako ng isang Jinky na matibay ang kalooban at sa mga pagkahinta sa mga pagsubok, nalalampasan namin. Kasi hindi natin maiwasan yung mga pagsubok sa buhay natin na dumarating. Ngayon, masaya na ako dahil na-enlighten na ako at siyempre, lagi kami nagpa-Bible study at marami po akong natutunan sa pag-Bible study namin at marami akong natutunan aral na dapat nating sundin at masama pala yung mga Tama na! ang ibig ko sabihin, yung mga ginagawa ko po noon, ay masama pa tayo kaya iniwanan ko na. Careful ako masyado, baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Siyempre, ang aking pamilya, sila ang inspiration ko. Of course, to all my colleagues and mentors, members of the Team Pacquiao, my congressional staff, and every Filipino who has ever watched, cheer, and pray for Manny Pacquiao. Maraming salamat po sa inyong lahat. I couldn't have done it without you, all of you. Sa dasal nyo,
malakas ang loob ko. Let me leave this with this prayer that I carry with me all these years. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Change the things I can, and wisdom to know the difference. I am very pleased to have been awarded with this recognition, Man of the Decade. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi naman, 3 oras ito. At siyempre, pwede ko ba kalimutan ang aking idol, ang ating Vice President Jijomar Binay. Bravo! Silang Vice President, ang next President of the Philippines. Okay, thank you. Maraming salamat. Good evening. Thank you very much, Mr. Manny Pacquiao. Please remain on stage, Tito Manny. May we request technical to remove the podium, please? In a few minutes, we're going to request all the awardees to come on stage to be photographed with the